Good afternoon, everyone. Mama, natulog ko mag-iPad. Narinig niyo ba ako? Ba't parang walang nag-greet? Wala man lang bumabati sa akin ba? Parang parang galit kayo sa akin at minute ko kayo ngayon na stop na lang natin to. Padaw ko iPad na. Ano mo nga doon? Once may online meeting ako kaya wag mo akong kulitin. Gawin mo kung anong gusto mong gawin dyan. Wag mo akong tinatanong. Okay, so pasensya na kayo dahil kinukuha ko ang oras nyo na ito. Gusto ko lang kasi na maayos yung pag-submit nyo ng documents nyo for the ethics review. And just like what I've said last time, habulin natin yung November 19 na schedule ng Ethics Review Board to convene for the purpose of reviewing all the documents submitted by researchers. So note that you are not the only ones who are subjecting your papers for ethics review. This actually includes even the teachers who are having their proposals also. Kasi ang mga teachers need din mag-research ang mga yan. Ganon. And also other programs. So, hindi lang kayo yung program na nagtitesis writing. Halos lahat ng programs na meron tayo ay nagtitesis writing. So, mainam na masubmit nyo na yan before the 19th para wala na kayong magiging problema later on. Take note that dapat nagdaan muna sa ethics review yung papel ninyo bago kayo mag-gather ng data. Yun ay kung nakita nyo yung mga finorward ko na messages sa inyo sa GC natin. Because all of those were forwarded dahil essential talaga sila na basahin at saka i-take into consideration for this purpose, yung ethics review nga na yan. Ngayon, natapos nyo na yung inyong proposal, hindi ba? And ang expected na ginawa ninyo after the proposal ay ma-incorporate ninyo yung mga suggestions or recommendations ng panel. And therefore, kapag sinabing ma-incorporate, you already did the necessary changes or corrections to your paper. So the document, which is your manuscript per se, that you are going to submit doon sa ethics review, in future tense muna. Pero, inuulit ko, hindi dapat yung sinubmit nyo during your proposal defense, ang isasubmit nyo na naman na en toto for your ethics review. Kundi, ito na dapat yung resulta ng nangyari after nung proposal defense ninyo. Meaning to say, sa mga nagdaang linggo after ng proposal defense, meron na dapat kayong ginawa na mga pagbabago. Naintindihan? So, dapat malinaw yon. Ulitin ko, in proposal form pa lang siya, pero proposal na kung saan reflected na doon yung mga suggestions or recommendations ng mga panel members ninyo. Tapos, future tense pa rin,
ang gagamitin yung tense ng verb doon. So we will let it appear na kasi we will let it appear na parang hindi pa kayo nakapag-proposal defense dahil ang ethics review kasi in our school, ang understanding nila or ang context nila is that bago pa man makapag-proposal daw, dapat nagdaan na sa ethics review yung papel. Pero ang ginawa natin, dahil lahat kami nagulat, dahil last year wala pa ito, ngayon lang to na-implement, my dear students, nauna na ang proposal bago yung ethics review. And therefore, merong mga adjustments na gagawin tayo. Yun nga ay yung nakapag-propose na kayo, tapos ma-incorporate doon sa manuscript nyo yung mga suggestions ng panel, saka pa lang kasi natin ibibigay ito sa ethics review board. So, ganun ang nangyari. Ngayon, merong karampatang fee ang ethics review, and I am going to send the document that came from the university doon sa breakdown ng fees, as well as meron pa silang nilagay doon na mga requirements, pero para hindi kayo ma-confuse, ang babalikan natin na requirement na ifa-follow nyo sa submission ninyo ay yung una pang nai-post ko noon sa GC natin. So, I hope you can still remember that, ha? I-forward ko na sa GC para hindi ko na makalimutan. And then, i-review natin yung nasa document na yon or yung requirement na yon ng ethics review, ng ethics review board. So, hindi ako nagkamali na nai-forward ko na to sa inyo dahil mismo sa ating GC ko ito kinuha. GC ng 4A ha, GC ng section ninyo. So listen very well. Andito, sabi, email guidelines for ethics review submission. And in-indicate nila dito kung saan email address nyo ito isasubmit. Basahin ko lang. Kailangan very careful kayo dito kapag nag-submit kayo para hindi babalik sa inyo. Dahil isang mali nyo lang dito, hindi ito mare-receive nung address. Hindi ito mare-receive doon sa ethics review. Ethics review address. CSU ethics review at csu.edu.ph. So, dun nyo siya isubmit. Balikan nyo ito later on ha, kapag ka mag-submit kayo. Yung document na ito nasa GC natin. So, this is the email submission format. Okay, pasensya na kayo. Bakit ko pa kailangang isa-isahin? Yun ay para magkaroon tayo ng pagkakaintindihan at malinaw sa lahat para walang magkakamali. Hindi na ako magtitiwala doon sa ano nga pala yun, na-send ko yung document tapos hindi naman pala binubuksan. Kaya tignan nyo yung nangyari. Ewan ko, pero actually, lahat ng classes ko, natapos na ako sa 4B kanina, kayo ang next, bukas naman ang sa human serve. So, lahat ng ito sinasabi ko sa anumang klase ko para malaman nyo kung ano ang nararamdaman ko bilang teacher na nagsisend naman ng mga documents at nagsisend din nagpo-post ng announcement
na meron pa rin yung mga hindi nakakasunod. Mga simpleng instruction, pero nakita natin during the defense na meron pa rin yung mga sinasabi sa inyo na ganito dapat, silent yung pagination sa mga ano ba yun, sa chapter pages, etc. Na ako, sigurado ako na doon sa binigay ko sa inyo na mga documents or files, pagdating sa paggawa ng chapters 1, especially chapter 1, and then sa chapter 2, yung thematic arrangement of the review of related literature. Tapos sa chapter 3, na-isend ko din yon. Alam nyo na ibigay ko yung guide kung paano nyo gagawin yon. Pero meron pa ring, hindi ko alam kung hindi nakakasunod o ayaw tumingin sa document na binigay ni ma'am o wala lang pakialam na kung saan nung naririnig ko ang comments ng panel members pagdating sa formatting and all, nasasaktan ako. Hindi ko maiwasan na masaktan kasi saan ba ako nagkulang? Ibinigay ko naman sa kanila lahat ito. Okay? Hindi ko rin alam kung yung binibigay kong document sa inyo ay ino-open nyo at tinitignan nyo hanggang dulo. Bakit meron yung mga iba na balibaliktad yung sequence ng mga subheadings or subsections? So, yun ang palaisipan sa akin. At para sa akin, makuha ko ang magalit, mainis dahil ano pa talaga ang nangyayari? So, please lang, ang thesis writing ay major requirement nyo din ito. Kung gaano nyo kamahal ang mga ibang subjects ninyo, ganun din dapat ang focus na ibigay nyo din sa thesis writing. Kasi, maipasa nyo man lahat ang subjects ninyo, hindi nyo naman naipasa ang thesis writing, just the same na hindi rin kayo mag-graduate. So, ganun dapat ang trato nyo sa lahat ng mga subjects na ito. And remember, bakit essential ang thesis writing sa psychology? Ang psychology, my dear students, ay empirical. Research ang kailangan nito para patunayan na ang mga pinag-uusapan nating mga psychological variables ay talagang nag-e-exist at talagang measurable. So if you can remember yung lesson natin sa psychological assessment, eto na ang application. Eto na yung application. So, kapag pumalya kayo, halimbawa sa chapter 3, no, bakit meron pa ring naghahanap bakit wala man lang reliability or validity index ito sa mga groups na gumagamit ng standardized questionnaire? Na nung diniscuss ko naman yung chapter 3 sa inyo, nasabi ko naman yun. 'Di ba? Nasabi ko naman yun. So, anong pagkukulang na meron kayo bilang mga researchers? Hindi ba kayo nag-e-exert ng effort na maghanap kung saan ginamit pa itong test na ito? Baka naman ang gusto nyo lang mangyari is kapag ka nag-encode na kayo or nag-encode kayo ng mga words or phrases dun sa search engine nyo, hindi nyo na nilalaro. Ano bang ibig ko sabihin kapag hindi nyo na ba yun nilalaro? You must play with the words para makapag-generate kayo ng reply, if it is called a reply sa Google man yan, ng mga kailangan ninyo. At saka, tiyagaan ang isa pang ingredient ng ginagawa nyo na to. Research kasi siya eh. So, kailangan may tiyaga kayo na mag-research talaga.
So, porke iisa pa lang ang binasa nyo, ang binasa nyo, hindi nyo pa binasang mabuti, ang nangyayari is that ipapaintindi nyo pa ba yan sa mga members ng panel o sa advisor ninyo? Kaya nga sinasabing basahin nyo ng mabuti yung questionnaire ninyo, basahin nyo ng mabuti kung paano ginamit para alam nyo kung anong isasagot nyo later on. At kung paano nyo i-interpret later on, yung gagamitin nyo na questionnaires na yan. So forth and so on. So, paulit-ulit ko nga itong sinasabi pero meron pa rin talaga yung mga pumapalya. So gusto kong isipin na ang mga papalya na naman sa mga pagkakataong ito ay yung mga hindi kasali na naman dito sa ating online meeting. And I just hope na bawat grupo ay merong representative dito kahit na hindi kayo kompleto, 25 naman na ito including myself. Okay? So, maswerte kayo. Hindi ako nag-check ng attendance kapag kami ni-meet ko kayo online noong nagdi-discuss ako ng mga parts ng chapters 1 to 3 nyo. Ganon. Pero nakikita ko kasi, ito ang dahilan kung bakit yung mga iba hindi nakakasunod. Dahil matigas sa mga panga nila na para bang alam na nilang ginagawa nila, ang ending, hindi naman pala. So ano ba to? I mean, my dear students, sabihin na nating matatalino kayo, sabihin na nating naiintindihan nyo na. So hindi na kailangan ng teacher dyan. Okay, andun na tayo. Pero kung andun na tayo, bakit meron pang mga pagkukulang na nakikita at obvious na ginagawa ng mga estudyante? Hindi ko kayo nilalahat pagdating sa bagay na ito. Pero sana lang doon sa mga maaayos na estudyante, sana lang kapulutan nyo pa rin ng aral yung mga sinasabi ko sa inyo dahil magagamit nyo ito. Not necessarily na thesis ang ginagawa nyo, pero I mean, the practical side of it. Diba? Kaya nga pumapalya ang mga tao kasi mga simpleng bagay, mga simpleng instructions, akala lang nila, simple-simple lang, pero hindi naman pala sila nakakasunod. Ano yun? Diba? And para sa akin na guro, I feel hurt. Dahil parang wala akong ginawa. Dahil para sa akin din, kung ano ang output ninyo is a reflection of how I taught you on these things. Okay? So, magalit na kayo sa akin kung pinapagalitan ko kayo. Kung napagsasabihan ko kayo, ang importante nasabi ko kung ano yung nasa loob ko. Yan ang ginawa ko sa set B kanina. Oh. So please lang. Kaya, at saka isipin nyo, mga psychology students kayo, kung tutuusin sa college, kung meron mang tinitingala dapat na kurso, yung kurso nyo, kasi board subject ito. At marami na tayong napatunayan pagdating dito. Board course, I should say. So, kailangan naman mag-live up kayo dun sa standards na meron dapat ang mga psychology students. 'Di ba? So, ganun dapat ang line of thinking ninyo. And ganun din dapat kung paano kayo mag-respond sa mga responsibilities ninyo as students. Huwag kayong huwag kayong pahatak pababa doon sa thinking ng mga tao about your generation na ang generation ninyo ay hindi resilient, tamad, competitive sila, pero ang alam lang nila ay yung content, wala sa practical side.
yung life skills, medyo, ano ang mga yan, lalampa-lampa ang mga yan. Hindi dapat ganun yun. Kasi bilang mga psychology students, ang pinag-aaralan na, ang dami nating pinag-aaralan sa psychology about life, about human behavior, pero bakit tila ba wala tayong, ano ba yun? Parang kulang tayo sa evidence of those things na nagagawa pala natin as psychology majors. So please lang, ha? Okay. Now, going back to the ethics review submission, there is an email submission format. Okay? Very particular sila. For example, ano ang ilalagay nyo na email subject? Di ba kapag ka nag-i-email tayo, may nakalagay dun subject. Okay? Very clear sila dito na ang email subject would be ethics submission dash first submission, and then the title of your study, and then nakalakay pa doon yung campus, dash campus. So, wag niyong kalimutan yon. You have to put the title of your study, and then there's a dash there, ilalagay nyo Carig Campus. Okay. Bakit kaya nila pinalagay ang Carig Campus? Yun ay dahil for easy facilitation on the part of the Ethics Review Committee to determine kung baka para sa kanila may isa na nakatoka sa Carig, may isa na nakatoka sa Andrews, may isa na nakatoka sa Apari, so forth and so on. Okay? So, ganun yon. Wag na wag niyong kakalimutan. And then, for the required email body format, di ba, kapag nag-email kayo, meron yung parang laman or content nung email ninyo. So, you call that the body of the email. So, anong format? Meron pa sila. Sabi, please copy and fill out the following details in the body of your email. In other words, i-encode nyo to. Halimbawa, date submitted, you have to encode that, and you put the answer. Date submitted, for example, November 17, 2025. Ilagay nyo pa rin yung title of the study, colon, and then the title of your study. Principal investigator, you assign a leader to your group, and then you write the name of the leader. And then campus and college, Carig Campus, and then College of Humanities and Social Sciences. Now, you can see there specific files submitted. So, nag-number sila ng 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba ang file na sinubmit mo? Okay? Ano ba ang specific files na sinubmit mo? Makikita mo yung specific files submitted dito sa number 3 netong sinend ko noon sa inyo. E di ilagay nyo doon application form, study protocol, because that's a file. Okay? Dahil individual na i-upload nyo ito sa Google Drive. Di ba? Study protocol, the study tool or instrument or questionnaires, yun ang ilalagay ninyo. And then, informed consent form, yung curriculum vitae mo, and then the proof of payment. So, yun ang mga specific files na iyong nasubmit at isa-isahin mong ilagay yung ano na yun, i-encode mo kung ano yung file na yun. Katulad na sinabi ko kanina, number 1 file na nasubmit is application form. O di ilagay mo application form. Number 2 is the study protocol. O di ilagay mo study protocol. Ganon. So that is in the body. So kapag ka nailagay mo na yon, ang mangyayari, i-attach mo na ngayon yung document mo. Okay. Now we move to Google Drive folder requirements.
attach in the email. Okay. I-attach mo yon in your in the email. Now let me ask you, how do you understand this? Like, each group will have their own Google Drive folder, tama ba? Michelle, nagda-thumbs up ka. So each group will create their own Google Drive folder because it is there where you are going to upload your documents. And after you have created the Google Drive folder and the documents have already been uploaded there, yun ngayon ang ia-attach mo doon sa email mo sa ethics review email. Tama? Tama ba ang pagkakaintindi natin dito? Please help me. Ma'am, good afternoon, Ma'am Iya. Yung sa Yes. ano po, di ba po sa email body, ililista namin dun yung specific files. And then, ang Oo. i-attach po ba namin sa email ay yung link nung drive? I think so. You attach it in the email. Sabi niya eh. Definitely, it's the link of the drive because from the drive, they will open it. So, link na lang, ma'am. Link. Ay, try ko nga mag-compose ng email. Wait lang po. Yeah. Tapos question din, ma'am, saan po ma-access tong application form? I'm going to send it to Ay, you. mamaya. Sige po, ma'am. Kala ko baka hindi na-miss lang. Pag sa email, ma'am, yung drive lang ang isasama. Tignan mo nga. Okay, ma'am. Dun sa email po, kapag pinindot niyo yung parang, ano ba tawag Yeah, dito? parang may Paperclip. link. Oo, Paperclip, ma'am. paperclip. Yun po. Ang Yun yun. i-press na lang drive. Yun, ma'am. Okay na po. Tama? Yes, ma'am. Tama po. Okay. So, individual drive kayo. Tama? Okay. Individual drive. Sasabihin ko din yan sa set B kasi nung tinanong ko sa kanila, wala. As one daw yung drive. Tapos dun daw sila mag-a-upload. So, ma-imagine mo kung paano kaya yun? Okay. Will you help me understand this? Sa kanila kasi, ang nasabi nila, as one ang, wait Liza ha, as one ang drive, dun sila mag-a-upload sila ng folder nila. Pero hindi eh, kasi bawat ano to eh, 'di ba? Bawat study to, right? Okay, so sasabihin ko sa kanila, kasi yun ang understanding nila kanina, yun din ang nasabi ko na gagawin nila. Pero, having the discussion with you now, napagtanto ko na talagang individual ito and that they need to make an individual Google Drive folder for them. Kasi ang mga makikita lang naman dun dapat ay yung folder nila containing all of these documents na nasa number 4. Okay? Oh. Ang kaharap ko ngayon na dokumento habang nakikipag-usap sa inyo guys ay yung sinend ko rin naman doon sa GC natin. Okay. So, sabi dito, all ethics documents must be uploaded to a single Google Drive folder. Referring to individual group ito. And the folder name must follow this format. So, doon sa folder name ninyo,
yung folder name ng drive ninyo. Tama ba? Diyos ko, hindi ko alam kung tama ba yung mga terms na yan na pinagsasabi ko. The folder name must follow this format. You have your title of the study. So, kailangan yung ilagay yung title ng study nyo. Yun yung folder name ninyo. Okay? Folder name of the Google Drive. Correct? Tama ba? Hello? Tama ba? May name ba ang Google Drive, ganon? At ang name ng Google Drive folder ay yung ano nyo? Yes, Miss Liza? Ma'am, yung about po sa folder ng B kanina, ma'am. I think Oo. ano po nila is may isang buong folder po yung section nila, and then under that folder po ay may individual folders po yung each group. I think okay po yun kung kayo po, ma'am, is magche-check ng mga files namin. It's convenient po for your checking. Pero okay lang din naman po kung individual drives po kami. Kasi dun po sa B is pwede din naman po ang i-share lang nila is yung link po nung folder nila. So wala din pong nokwa. Yeah. The same lang. Yes po, ma'am. Parang same lang po, pero naka-organize lang po yung sa isang folder lahat ng outputs nila, ma'am. Lahat ng pero makikita nga lang po ng ibang tao din po. Exactly. Pero looking at this, sabi nila, the folder name must follow this format. Sabi niya eh. Title of the study. So in the Google Drive, you have a folder Yes, ma'am. where in that folder, doon maa-upload lahat yung PDF files ng Yes certain po, ma'am. study na yon. And then, one group can also upload the folder in that Google Drive. And Tapos, create their own folder, ma'am. Ganun po. oo. Create their own folder and then, so sa iisang Google Drive lang siya. Pwede lang po na sa iisang Google Drive kaming lahat, ma'am, or okay lang naman po na as in individual po kami na wala kaming access dun sa iba, ma'am. Dun po kasi sa isang overall na Google Drive, ma'am, is may access kami sa each group. Exactly. Nakikita po namin yung iba. Exactly. So, yes po. I think I suggest this is individual na Google Drive. All ethics documents must be uploaded to a single Google Drive folder. Ito naman ay sinend nila for each person or for each group for their thesis, parang ganon. Or for their research. Tama? Sige, i-clarify ko ito sa mga kasamahan ko sa thesis, ha? Kasamahan kong teacher sa thesis. Okay. So mag-move na muna tayo doon. So malinaw yun, ha? Doon sa folder name, yung title ng study nyo. Inside the folder, sabi niya, each file must be uploaded separately and in PDF format. Ano ba yung files na hinahanap niya? Yan na ngayon yung makikita natin sa number 4. And kailangan yung files na yon must be properly renamed according to its document type submitted. So how will you rename it? A is application form. O di ilagay nyo doon application form. Yun ang ano niya. Yun ang file name niya. And then study protocol, that would refer to your chapters 1 to 3 instead of naming it as chapter 1 to 3 or chapters 1 to 3, you name it as study protocol LAPA. And then yung study tools mo, study tools or instruments or whatever, kung ano man yun lang ang sinasuggest.
And then the informed consent form, guys, I will be sending to you lahat ng mga forms na kailangan nila. Pakipicturan nyo at pakicheck nyo kung ano ba yung laman ng form na yon at tignan nyo kung kailangan ba siyang i-edit o yun na yun or what. I haven't opened it kasi pero na-send ko na yan sa set B. And then yung curriculum vitae nyo, just leader as well as members, huwag nyo masyadong gawing komplikado. Ha? Yung necessary lang. Okay? And then your proof of payment. Para sa proof of payment, isi-send ko din sa inyo, pero ang fee na malinaw ay 750. Tapos, saan kayo magbabayad? Magbabayad kayo sa Andrews Campus. At sa Andrews Campus lang magbabayad. And since gusto kong habulin ninyo yung November 19, so dapat na-settle yan prior to November 19. Kung nakabakasyon man kayo, dahil kailangan yan at i-upload din yan kasi sa folder ninyo yung proof nung inyong payment, dapat may mapakisuyuan kayo na magbayad na. Okay? Magbayad na. Sabi dito, the receipt should be named under the principal investigator and submitted at the RDE office. Pero pati kasi yan, kailangan yung i-upload. Ipi-PDF file nyo rin yan para ma-upload nila at makita nila yung inyong payment. And then yung compliance form, sabi dito, if applicable, tignan nga natin kung anong laman ng compliance form na yon. So if it is applicable sa study nyo, ilagay nyo. Kung hindi naman, wag nyo nang ilagay. Okay. Wag nyo nang i-accomplish. Alright? Michelle, parang nagtaas ka ng kamay kanina. Ma'am, not so important question. Pero yung CV, ma'am, bahala na kami kung anong itsura nun po. Oo naman. Hindi naman nila papansin. Ma'am. Hindi na yun Ngayon, nung nagtanong ako kay Ma'am Abby, kasi may mga nagtanong na mga groups sa set B kanina, necessary ba na ma-validate na daw yung mga questionnaires bago i-subject for ethical review? Sabi ni Ma'am Abby, ang concentration lang nila kung tutuusin. Isasuggest lang naman daw nila yon that the questionnaire needs to be validated. Pero nakita nyo, kailangan nyo siyang ilagay doon. Ang sabi, wait lang. At tignan ko na lang. Wait. Yes, Michelle? Hindi ba ma'am parang hindi kailangan po nag-validated na? Kasi ang assumption nga po is hindi pa kami nag-thesis propose. Ay parang magpo-propose pa lang po, ganun. Actually, di ba ang naano natin kanina ay meron nga tayong hindi ginawa kasi ang ethics review ay dapat daw before the proposal. Okay? Napag-usapan namin yan ng mga thesis writing teachers prior to your proposal pa na kailangan daw ipasubject na for ethics review. Hindi. Kasi hindi na makakahabol ang mga estudyante. Hindi na rin matatapos. Mga ganun ang banat namin noon. So, nag-push through ang proposal kahit na wala pang ethics review. Okay? So, wait lang. Aray. Alam nyo ba, ang daming lumabas na kati-kati sa katawan ko. And nakailang doktor na ako the past weeks. Nakatatlong doktor na ako. Pangatlong doktor ko na yung kahapon. As in, basta ang dami dyan. Hindi naman siya, pati pa sa likod ko, hindi naman siya, buti sana kung ringworm lang to or what. No, it's not fungal naman daw
and na-irritate doon sa mga dami na ng pinaglalagay ko. Kaya eto nakakasira ito ng mood ko, nade-depress ako. Ewan ko ba, kapagka tumatanda siguro iba na rin yung ano 'no, iba na rin yung pananaw sa buhay. Praning na ako ngayon, ang sabi ko pa nga, baka naman meron akong mas malala pang wait lang. Tanggapin ko lang si Miss Yoma. Well, ang dami lang kwento ng buhay. Wait lang ha, hanapin ko yung ano. Eto, sa set B. Usually, ang tinanong ko kasi kay Doc Abby ay kung, sandali lang. Okay. Ma'am Abby, kailangan na bang na-validate na yung mga questionnaires o yung mga interview guide ng mga bata? Sabi niya, ang sagot, oo, Marge, usually yun ang isa sa mga suggestions nila. Although, pwedeng i-approve but need to validate the instruments or questionnaire. Sa ethical issues lang kami mag-focus. Okay? Sa ethical issues lang daw sila mag-focus. Alright. Ngayon, isi-send ko na sa inyo etong forward. Etong kung magkano ang babayaran ninyo. Okay, sa ethics review. Alright. Just check it sa GC natin. And then, eto yung you're asking of the application form, saan kaya yun? Ganon. And then, yung informed consent form, if applicable, na nakalagay pa rin dito at meron kayong kailangan sa informed consent form, tignan natin dito. I-send ko na rin sa inyo to. I-scan nyo na lang kasi puro QR code ang ginamit sa lahat ng forms na yan. Okay, na-send ko na. And then, what else? Dito pala, sa nakalagay, yung na-send ko na na research ethics review fee of the university na sinasabi niyan, may nakalagay kasi dyan na the following are the list of requirements. Huwag nyo nang huwag nyo nang pakialaman yon dahil ang papakialaman nyo na lang ay kung ano yung dinidiscuss ko sa inyo kasalukuyan para hindi na kayo mawala pa or ma-confuse pa. So para meron lang tayong isang basis dito. Okay? Yun. And because of that, yung sa ethical issues lang kami mag-focus. Doon sa papel nyo, kindly review it. If you did not indicate any subsection for ethical guidelines, paki-incorporate na lang. And that is usually found sa chapter 3. Ilagay nyo na lang sa ito na lang ang last na subsection nyo. Di ba ang last na subsection ng chapter 3 ay data analysis? O, after data analysis, ilagay nyo doon ethical consideration. Ethical consideration. Okay? Wait lang. I-forward ko na rin ito sa 4A. Tapos, please lang ha, pakitignan nyo to sa
papel ninyo. Paki-incorporate nyo ito sa papel ninyo kung wala kayong ganyan. So please lang, yung inayos nyo na papel ninyo ang isasubmit nyo, hindi yung papel na sinubmit nyo during your proposal. Okay? So, inuulit ko yun. And then I will also forward this sa sample. Yan. Okay. Na-forward ko na sa inyong lahat ng to para wala na akong utang sa inyo. Ngayon, will you see guys dito sa iaano nyo sa application form, sabi kailangan ng signature ni Dean dyan. So, please be responsible in securing the signature of the Dean. Kung nakabakasyon man kayong lahat, at ang balik nyo lang ay sa 24, somebody must do that. I mean, somebody from your group must do it. Okay? So, kailangan mag-secure kayo ng signature ni Dean dyan sa application form na yan. Though hindi ko pa yan na-open ha. Anybody who already opened it? Yes, si Dean at saka si Doc Chi ay pumapasok. So lahat ng deans, ang mga yan kasi ay naka ETL sila. Kahit na sem break, pumapasok sila. Kahit na halimbawa vacation ng for example, bakasyon no. Tapos na ang school days. Ang mga yan pumapasok sila because of their ETL. Okay? Take note, sa Andrews babayaran yun. Okay? Meron pa ba kayong mga katanungan as regards what happened during the proposal? Baka meron kayong gustong i-clarify. Sana masagot ko sang-ayon doon sa pagkakaintindi ko na sinabi sa inyo ng members ng panel ninyo. Kasi hindi naman lahat inupuan ko. Hindi naman ako lahat nag-member sa sa papel ninyo. Meron ba? Michelle, were you able to open na? Na-scan mo na ba yung ganon? Hindi pa, ma'am. Hindi ko alam paano siya i-scan ng dalawa. Kailangan pa ng another device mo. Ay, ganon. Kaloka naman ito. Ale, baradang. Wait lang, itry ko. Itry ko lang. Sandali lang. Kunin ko lang yung phone. Ma'am, na-open ko na po siya, ma'am. Yes, Liza. And what did you see? Ma'am, ang dami pong laman, ma'am. Ha? Wait lang po, ma'am. Yung application form, maraming laman? Yes po, ma'am. Wait lang po. My principal investigator, pati birthday, ganun po, ma'am. Yeah, pag na-open mo yan, yung file ba mismo pwede mong masend sa natin, sa GC natin? Yes po, ma'am. I-send ko na lang po yung link, ma'am. Yes, can you send the link and then tignan natin kung ano yung dapat nating gawin dyan sa form na yan. Kakaloka naman yan. Ang dami Sending na po. Okay.
Sari-sari yung katanungan sa akin. Guys, will you please try to... Ma'am, sent na po sa GC natin yung application form, ma'am. Yes. Sinasagot ko lang kasi yung katanungan naman ng mga first year human services regarding their enrollment. Okay. So this is just the application form. You just need to put the pages. Ay, ano ba yan? Sobrang dami naman nito. Para namang ginawa kayong type of... So you need to check, halimbawa dito no, initial review. O yun ang i-check nyo. Check ba dapat to o mamarkahan nyo ng bibilugan nyo? Kaloka naman. Date of Ma'am, submission, you need to put the date of submission. Yes? Ma'am, kailangan po kaya yan na handwritten, ma'am, or pwede pong i-edit na lang po namin and then print, ma'am? Pwede sigurong handwritten nito. Pwede rin namang i-edit nyo, tapos i-encode nyo na lang. Wait, ayun no, may signature kasi si Dean. Wait lang. Tignan nyo kung anong makakagaan sa inyo, guys. Okay, pag-usapan natin to. Bakit naman Kento? You can't open the portal? Okay. So dapat ang ilagay nyo dito is initial review. Alright, date of submission, you put the date of submission. And then, student category, yes, you involve human participants, right? Tama. Study category, you are involving human participants. Tama? Okay. And then category of investigator, university, institute, study group, researcher, or other agency involved. Student. Ang ilagay nyo dun sa others kayo, student. Okay? Purpose of the study, academic requirement ang i-check ninyo, ha? And then your study title. Study protocol synopsis, please write a synopsis, maximum of the study in the space provided below or another sheet based on the specified components and indicate page where such components may be found in the post. Yes? Doon po sa category, ma'am, meron naman kami doon, ma'am, yung sabi niya undergraduate. Saan? Doon po sa Category of may 5.2, investigator? ma'am. Yes, sorry. Apo, University. baka lang mag-others Yes. yung iba. Tama. Thank you. Apo. University/college undergraduate student. Paki-check nyo na lang yun. And then, ano naman to? Attach the full study protocol to this application. Make a diagrammatic workflow and attach it to the study. Ang dami naman nilang okay. So, ang gagawin nyo dito, you have to write a synopsis of your whole manuscript, considering chapters 1 to chapter 3. And then, di ba yung synopsis na yan, i-encode nyo.
yung technical synopsis niya, saan page matatagpuan doon sa paper nyo ito. Kaya yung PP andyan, ha? Yun lang naman. So, ito lang ang laman ng synopsis ninyo. Objectives or expected output, literature review, research design, sampling design, inclusion criteria, etc., data collection plan. Hindi naman na kayo mag-i-specimen dito. Data analysis, rationalization for choice of the study, etc. Okay. And then sa ethical consideration section, this should be stated in the study protocol as applicable. O, take note of that, ha? Kaya meron kayong ethical consideration na part. Ang sabi dyan, protection of privacy and confidentiality of research information including data protection plan. Kailangan naka-indicate doon. Vulnerability of research participants, risks of the study including social risks, benefits of the study, patient-related compensations, ano yun? Whatever. Parang ang dami naman. So yun, ang sundan ninyo. Study duration, use of special populations or vulnerable groups. Tignan nyo ito. Children, meron kayo dito. May mga iba nandito. Okay, so you know what applies to your study, and then you can ask me later on kung saan ba dyan magpo-fall, kung sakaling ang study nyo would ano ba yon, employ or yes, would use as study participants yung mga nakategorize dito. Okay, study site. The link is about to end, guys. May I give another link? Would you allow me to do that or meron na kayong ibang ginagawa? Will I give another link? Yes, Mama. Okay, sige. Let's leave the link na.
Yes. Wait lang guys ha, sinasagot ko rin yung mga first year human services ko dahil sa kanilang enrollment. Yes. Okay, so saan na pala tayo kanina? Wait lang. Alright. So, dun sa study protocol synopsis, take note, maximum of 500 words lang. Tapos dito sa baba, yung nakalagay na technical synopsis, all you need to do is to indicate the page where this, where this information are found in your manuscript. Okay? And then, dito sa ethical consideration section, see to it, my dear students, that, di ba, nagpalagay ako ng ethical consideration na last na subsection ng chapter 3 ninyo. I-consider nyo nang ilagay ang lahat ng ito. Opo? Hindi siya necessarily na mahahaba, basta nalagyan yun, I mean, you made already your point in all of these things that they would require you, that are actually required under ethical consideration section. Dapat complete ang mga pindutin nila na buttons, ma'am, para mag-update. Thanks po. Thank you, sir. Okay. Wala naman kayong funding agency, di ba? Not applicable yan. Hindi ko alam itong, ito. Nailagay nyo, no? Kung asan yung study site nyo. Kung halimbawa sa CSU campus lang yan, i-indicate nyo lang kung ano yung mga colleges na pupuntahan nyo. Or kung saan manggagaling yung mga respondents nyo. Pag sinabing outside CSU, with local IRB, ERB, ERC, eto na yung halimbawa, gusto yung kumuha ng mga respondents nyo sa mga iba't ibang schools. Ang mga schools na ngayon, my dear students, ay meron na silang mga institutional review board, ethics review board,
mga ganun, or Ethics Review Committee. Yan yung ibig sabihin ng IRB, ERB, ERC yan. Ayun, i-check nyo if it's outside CSU, I think meron na silang mga ganyan din. Yung IRB, ERB, ganun. Hindi ko alam kung anong institusyon or kung anong site ang wala pang ganyan. So, halimbawa, kung mangangailangan kayo ng mga participants nyo that would require yung LGU, no? Magpapaalam kayo sa munisipyo, alamin nyo kung yung munisipyo nyo ba ay meron silang IRB, ERB. In other words, meron ba silang committee na tumitingin sa mga magkakandak ng research sa mga constituents nila. So, in that particular office, for example, do they have ethics review board? Kung manggagaling sa GSIS na mga employees ang participants nyo, sa GSIS mismo, kailangan yung tanungin kung meron ba silang ganon? Meron ba silang IRB? Nagkakandak din ba sila ng ethics review bago nila papayagan kayo na magkakandak ng research doon? Yan ang ibig sabihin yan. Okay? So, for example, in the case of Liza, it's outside CSU, pero kanino ka magpapaalam, Liza? Will it involve ang i-involve mo lang naman diyan ay yung barangay captain ba? Tama? Yes po, ma'am. Oo. I think wala naman silang ganyan. So outside CSU na without local IRB. Pero hindi lang natin alam. So kailangan Ma'am. malaman nyo. Ma'am, kung i-involve po namin ang city ma'am, approval from the city hall, ganun, or coordination with them po. You also ask if they have that. Sige po, ma'am. Thank you po. You need to ask if you have that. If they have that. And then, wala namang funding agency yan, di ba? Wala. Kayo lang. Kayong mga investigators lang, yun ang include nyo. You, investigator, di ba? Kayo yon, kayong tinutukoy dito. Study budget, wag niyong masyadong lakihan yan kasi kapag kanilakihan nyo yan, tendency is nila yan, i-disapprove nila yan, questionin nila kasi estudyante kayo 'di ba? So ilagay nyo lang yung kung ano yung akma na magagastos nyo pagdating diyan. Okay? Previous ethics approval or clearance issued by other sites, not applicable. All right? Not applicable. Principal investigator, you write your name. The birthday of the principal investigator. Puro principal investigator ang andito. Yung mga PI na yan. Not applicable naman kayo sa other ongoing studies. Declaration of conflict of interest or of the PI. I have no conflict of interest in any form. Okay? Yan. Yung 24 ang i-check ninyo. I have personal or family financial interest in the... No. Wala yan. Yung 24.1 ang i-check ninyo. Other investigators with corresponding task description.
Wala, ilagay nyo sa number 25, ilagay nyo yung mga, yung pangalan ng mga co-researchers ninyo. Okay? And then, sabihin niya lang na same as principal investigator kasi student research naman ito. Okay? Submitted by your name as the principal investigator. Study designation is yun, principal investigator ka or leader research or lead researcher, parang ganon. Ano lang naman yan, for formality purposes kung bakit nila tinatanong yung study designation, ganon. Wala na kayong gagawin dito. Dito sa section 2, ay eto, dati nyo nang ilagay yung title ng study protocol ninyo. And then, yun lang. Sila na ang mag-fill out nito. Dito sa section 2. Wala na kayong dapat pakialaman dyan. Alright? Do you have any question? Sino yung nakapag-open nung informed consent? Pa-open naman nung informed consent. Guys. Liza, were you able to open the informed consent? Hello? Okay, thank you. Thank you, Gian. All right. So, this is going to be Ito na yung ito na yung gagamitin nyo na consent form. Pero may mga nabanggit doon na you need an assent form, mga ganon. Meron ba yung mga nag-i-involve na mga children? Sorry. Kailangan kong ayusin ang aking shorts. Eto. I was able to open it. Cagayan State University, you need to indicate the campus later on kapag gawin nyo ito. By the way, ano nyo rin kasi ito di ba? Ipiprint nyo and then hindi nyo pala ipiprint. Ita-transform nyo into PDF. But when you will transform it, ilagay nyo na kaagad yung title. Ano kaya yung title nito? Cagayan State University, you have to indicate the campus, Carig Campus. You are being invited to take part in a research study on, you have to state your title na. Please read this form carefully and ask any question you may have before agreeing to take part in the study. What the study is about, you need to put that. Okay? Kailangan i-fill out nyo yan, ha? What we will ask you to do. Kailangan meron kayong mga ilalagay dyan kung ano talaga ang pinapagawa nyo sa mga respondents nyo. Risk and benefits, you also have to put that already.
In other words, etong form na ito guys ay kailangan yung i-complete according to what is being asked. So, etong form na ito ay form na galing sa CSU na kung saan hindi pa siya kompleto. Kukumpletuhin nyo according to the nature of your study, according to what your study needs. And then when you have completed it, this is the time that you convert it into PDF file, and then it is the one that you have to upload kasama nung mga ibang files na hinihingi nila for ethics review. Okay? Yon. So yun ang dapat yung gawin dito sa informed consent form nyo na ito. Ano kaya yung title na ilalagay dito? The title of the study? You think? Hindi ko kasi ma-share. Sana pala na-share ni You'll see it. You'll see it when you will be able to open the link. So, ang sinasabi ko lang dito, you have to supply the information needed. Kasi nakalagay naman dito kung ano dapat pa yung information na ilalagay nyo dito bago nyo siya i-convert into PDF format, because the PDF format will be the one that is to be uploaded later on in your in the documents for ethics review. So I hope that is clear. Dito sa statement of consent, wala na kayong gagalawin dyan. Sabi dito, I have read the above information and have received answers to any questions I asked. I consent to take the part in the study. You have nothing to do with this. Basta yung sa taas lang. I think yung title na nakalagay dito before the informed consent form is the title of your study. Okay. It is the title of your study. All right? Do you have any question? So, yon ang mga mahahalagang i-accomplish nyo pa bukod doon sa study protocol nyo, my dear students. Do you have any question? Ano ba yan? Okay.
Anything, class, that you'd like to ask from me before we end this session? Yes, Liza? Ma'am, for the sa consent form po, since sa study po namin is gagawa po kami ng assent and a parental consent po, one for the children, one for the parent po. I-anchor din po ba namin siya with the consent form, ma'am, and then just make 2 na lang po? Yes, I think you need to. Yes. And you also need to upload that. Okay po, ma'am. Mm-mm. Thank you, ma'am. Okay. Para kompleto na, wala na silang ko-questionin pa. Anything Sige po, ma'am. else? Yes, Aliyah? Kasi yung di ba po translate po namin yung questionnaires namin into Filipino version para po sa participants namin. Pati din po ba yung informed consent na ipapasa kailangan may translation din po ng Filipino para po i-review nila. Wait. Sino ba mga respondents nyo? Mga PWDs po, ma'am. Yes. Mas mainam na i-translate nyo into Filipino para kasi yun naman ang gagamitin nyo later on na ipapapirma nyo sa kanila. Kasi baka yung level of understanding nila sa English later on, mako-question din kapag pinapirma nyo sila doon. So it has to be translated. Mas mainam yun. And tingnan nyo kung mapacheck nyo din yan sa isang Filipino teacher. Ha? Yes po, ma'am. Oo. Anyway, bago kasi kayo magpo-float ng questionnaires, kailangan nakapasok na muna tayo lahat sa school and na-orient ko na muna kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin. Kasi sana lang maaga silang makapag-review ng mga papel ninyo para makausad na kayo sa pag-gather ng data. Okay? Yes po, ma'am. Thank you po. Okay. Wala nang katanungan? Sige. Sana guys, maayos yung isasubmit nyong mga dokumento sa ethics review board, ha? Kasi syempre, kung anong naisasubmit nyo, i-scrutinize kasi nila yan, mamaya ang tatanungin nila, bakit ganito, bakit ganito? So dapat nga mabuti at nakapag-propose na kayo at meron ng suggestions ang panel na maayos na yung papel ninyo. So, ini-expect ko na yung standards ng psychology ay minimit nyo para hindi kayo mapahiya, hindi mapahiya ang program natin at hindi rin kami mapahiya na mga profs ninyo. Okay? So, please lang, gawin nyo na yan ng maayos. Kailan ba dapat na makita ko na kayo ay nakapag-submit na? Importante yung yung mabayaran nyo na fee. Dapat meron yun. Kasi isa yun sa mga i-upload nyo. Wait. Hindi na ako magsaset ng deadline. For those of you who are ready, okay lang na mag-submit kayo way ahead of the deadline. Wag sa 19. Kasi sa 19, magko-convene na sila. I-submit nyo kahit hanggang 17, Monday. So sana habulin nyo. Okay? Carl, please. Kailangan yan. Wala nang katanungan.
So, thank you everyone for your ang ingay lang. Thank you everyone for your attendance. I hope nakatulong yung orientation ko with you ngayon doon sa pagsasubmit nyo ng manuscripts nyo and other requirements or documents sa ethics for the ethics review ng inyong mga papel. Alright, so please work na. Huwag na kayong maglaro. Gamitin nyo ang lahat ng oras nyo para maayos nyo ito at para hindi kayo magka-problema later on. Goodbye! Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you po.